Tuloy yung patak ng snow. Ayan, nakasil. Ayan oh, battery charger. So magkano siya? Good morning. Ayan po, nagluluto lang ako ng pambaon ni Denise na pork strips. Sisilipin lang natin yung bus. Ayan o. Mga 7:30, nandyan na yan. So, medyo madilim pa, no? Nag-aabang na siya ng estudyante. Malapit na maluto yung ulam ni Denise. Yun, luto na rin yung aking sinaing. Lupit na. Asan na yung tubigan mo? Oh, kunin ko. Tubigan mo. Doon na ayusin. Oh, diretso ko na kay Papa. So, ayan. Minus 30 feet na ngayon ng field. Si Denise nagpalit na ng jacket. Kasi ano na. Sobrang lamig. Dito tayo dadaan. Si Dadong naglilinis na naman ng yelo sa sasakyan. Oh. Ayan, good morning sa lahat. Minus 33 ang feel po ngayon. Beng tubig mo. Kaya malakas yung aming ano ngayon, fan sa heater. Ayan. Kung mapapansin nyo kanina, 'di ba? 7:30 pa lang yung bus nakaabang na dyan sa labas namin. So pag naglabas pala yung mga bata, ganun pala ganun kaaga sila nagpiprepare, lalo na daw kung ikaw yung una atang pipick upin. Kahit nasabihin mo yung klase nila is alas 9 pa, maaga kang pipick upin, gawa na marami pang nakapila na mga estudyante. Parang kawawa na. Oo. Bata na walang may naghahatid ba? Oo. Malaking tulong din naman pagka may pagka may bus, kasi may libre yung libre yung transportation mo. Kaso lang, syempre sa part ng bata, kung yung bang mag-prepare ka ng sobrang aga, tapos ganito pa yung weather, sobrang lamig. So yun lang yung medyo sakripisyo sa part ng bata. Kung halimbawa sa pamilya nyo may meron namang available na maghahatid, mas preferred namin na gano'n, na ihahatid na lang. Kasi nga sobrang aga ng preparation ng mga bata. Pero yung biyahe naman kasi dito sobrang bilis lang yun lang talaga siguro, lalo na pagka itong winter, no? Syempre pag malamig, yung mga bata nahirapan na gumising at mag-prepare bago pumasok ng school. At saka yung iba, iniiwan lang dyan sa oo, sa pick-up point. Oo, may pick-up point dyan. So yung ibang mga parents or guardians, hindi na inaabangan yung bus na dumating. So ang nangyayari, iniiwan lang nila yung mga bata dyan sa pick-up point. So pagka medyo malamig, makakaawa din yung mga bata. Tapos pansin ko parang yun nga, may oras 'di ba na pipick upin. So minsan may time din naman na nadidelay yung bus So siguro mga at least 5 minutes before ng pick up time, nandiyan na yung mga bata. So 'di ba pag ganitong malamig, ramdam din ng katawan yung yung kagat ng lamig. So dapat bundle up talaga. Ayun minus 19 po yung temperature namin, pero ang feel niya is minus 33.
So napakababa. Yung pala yung video namin kahapon, yung sabi kong minus 55 nitong week, yung ano po yun, feel yun ng temperature. Hindi naman yun yung pinaka temperature talaga, pero yung feel kasi yun yung ano, yung wind chill na mararamdaman mo. So mabilis maka-frostbite yun pag halimbawa hindi ka naka-bundle up, naka-expose yung ano mo, yung kamay, tapos syempre masakit sa katawan. Kaya yung maganda doon, may gloves ka, tapos nakatakip yung ilong mo, tapos syempre naka-bonnet ka, tapos may ano ka talaga, makapal na jacket. Syempre yung may tatanong na ako. Bakit ikaw wala? Sa ngayon, eh kasi bakit wala kang mask, wala kang hindi kasi wala kang gloves? sasaglit lang kasi ako, lalabas ko lang si Denise sa sasakyan, tapos yun na, titingnan ko lang si Denise na makapasok ng ano, pinto ng school, tapos balik na ako ng sasakyan. So kumbaga parang siguro 2 minutes lang akong ano, wala pa nga, kasi saglit lang yung lalakarin ni Denise eh. Kumbaga isang minuto lang na nasa labas, tapos balik na ng sasakyan. Pero pag syempre pag medyo matagal kang may expose sa labas, naku, delikado talaga. Kahit sabihin mo ganito lang na minus 33, Pag yung directly na tumatama yung lamig at saka yung hangin sa'yo. sa skin mo. Oo. Ano yun? Napakalamig yun. Tapos po napaka-importante na meron tayong moisturizer talaga sa mukha kasi nakakasunog yung sobrang lamig. Tsaka pagka winter, no, gantong sobrang lamig ng panahon gaya dito nga sa amin, nag-lotion talaga kami. Ako hindi talaga ako mahilig din mag-lotion, pero nung dumating dito nag-lotion ako kasi parang nagkakaroon ako ng ano, Nakaka-dry. yung skin ko nagkakaroon ng butlig-butlig kasi sa dryness siguro, 'di ba? Parang ang kate. Yun, nangangati yung skin. Kaya isa po yun sa gagawin niyo pag halimbawa bago kayo dito sa Papa. Kailangan niyo talagang mag-provide ng moisturizer sa mukha. Tapos lotion talaga. Kaya ayun. Ayan o. Naka-stop yung pedestrian lane. Kaya kailangan natin mag-stop hanggang sa makatawid yung mga tumatawid. Daanan kasi ito ng mga estudyante. Ayan sila. Ayan po, nahatid ko na si Denise. And make sure ko lang na makapasok muna siya sa loob ng school bago ko siya iwan. Ayan po, may kape na si Dadong. O, ito naman yung card mo. Nakalibre ako isang kape. Kasi ilang points na yung ipon ko. Kaya mag-shoutout muna pala kami bago kami umuwi ng bahay. Shoutout muna kay Kobe Joe ng Saskatoon, kay Alex Olfindo ng Winnipeg, Manitoba. Ayan, welcome po sa Canada. Sana maayos na yung ano nyo dyan, yung pag-settle nyo dyan. At sa Barba family ng San Mateo Rizal. Ayan, maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos namin, tsaka sa pagsuporta sa aming channel. May sasabihin ka? Taga Saskatoon. Kobe Joe nga na ano ko na. Tsaka kay Teresita Fariñas, ayan, hindi yan nag-i-skip ng comments sa mga videos namin. Especially kay Ma'am Nida Sterling. Ayan. So, sa bahay na po kami magkakape. Kasi grabe yung lamig. Nanonood sa paa. Kahit nasabihin mo naka winter boots ka, masakit. Tapos sa tuhod syempre. Kaya pagka ganito, ano na lang tayo, bahay-bahay muna tayo kasi mahirap na mahirap yung ramdam mo ba yung sobrang lamig, masakit sa katawan. Papansin mo rin pagka yung ganito, dati kasi dito sa Tim Hortons gantong oras maraming tao dyan dahil nga lumamig na, wala na masyadong tao.
Drive-thru lang. Oo, drive-thru lang. Mga ayaw na rin lumabas ng sasakyan. Ayun pala, no? Ganitong malamig ang panahon, yung importante sa mga sasakyan po nyo, meron yung starter pa, no? Yung booster ng baterya. Dapat meron kayo nun sa bahay kasi lane departure ka. Dapat may ganun kayo sa bahay kasi nga pagka sobrahan ng lamig, may time na para sa mga lang to, yung mga sasakyan na medyo siguro luma yung baterya. Kasi kagaya nito dati, 2 years ago pa bumigay yung baterya nito, no? Ilang beses namin siyang binuboost. Kasi pag umabot ng halimbawa mga -30 pababa, namamatay yung nito, baterya. Hindi mo siya ma-start. Nadidrain pala, nadidrain. So ang ginawa ni Dadong, bumili siya ng bagong baterya. Tapos, yun, after nun, umukay naman na. Bumili kayo ng baterya, yung malaking crankcase. Dati kasi parang 300. Mababa dati, no? So, ayun. Importante yun, meron kayong booster. Yung kay Dadong napili mo nun, Papa, parang 120, sa Canadian Tire po maraming ganyan. Tapos yung isa, pang booster lang, yung isa kasama na yung inflator pa, no? Ng gulong, no? Pahangin sa gulong. Dadong sa bahay. Yung kasama ni ate kanina, nagkamali ng bigay ng order ko na kape. So instead na isang double-double, isang black coffee, yung binigay niya 2 double-double. So, sabi ni ate, sabi niya, dali mo na nga yan kaysa naitapon ko pa. Kasi itatapon lang naman daw nila dahil nagkamalingan ng bigay ng order. So nangyari, ayan, 2 double-double tsaka isang black coffee yung binigay sa akin. Naka 2 double-double tayo. Siyempre yung aming order, ganun pa din. Wala nang pagbabago. Bagel, tapos si Dadong, croissant, tsaka yung yung palagi niya ino-order na anong tawag dito, Papa? Jalapeno na pastry. So, 2 yung iinumin mo, Dadong. Isang plain, tsaka isang double-double. Ilang araw din tayo hindi nakapunta ng Teams, no? Yan, ang sarap ng bagel. Si Dadong nanonood dyan ng YouTube. Nakanta. Ang feeling nagkakape ka sa bahay? Mas masarap, no? Maganda siya. Warm. Tsaka comfy yung upuan niya kasi dyan, Tapos ito pa. Hindi. Baka mabilaukan ako eh. Lumabas siya kanina. Lumabas siya kanina yung suot niya. Ang pantulog. Ni-reveal. Ayan, no? May yan. May pantulog. Tapos nilagyan niya yan yung jogger. Ayun yung tip dito pagka winter. Okay lang na sumuot ka ng pantulog. Lagyan mo lang ng kagaya nito, naka-sweater ka, pero may pantulog dun sa loob. Nahatid lang naman sa bahay, kaya wala nang... Bahay? Sa school. Hindi, kahit minsan na... Tsaka dito kasi wala naman pakialaman yan dito. Walang pakialaman mga tao dito. Mapupunta ng party o hindi ka naman pupunta ng... Yun yung kagandahan dito kasi yun nga, lalabas ka, hindi nila alam, nakapantulog ka, magja-jacket ka lang naman. So, yun na yun. Lang yung lalabas ka na maamoy ka. Yung may amoy mo. Pangit naman yun. Ay, buksan mo kape ko. Inuna yung double-double na libre. Tuloy lang muna namin yung aming pagkakape. Ayan, mamaya na lang ulit. Ang ulam namin for today ay binagoongan na pork. So, maghihiwa tayo ng kamatis, sibuyas, bawang. Tapos, gigisahin lang natin mamaya yung pork. Lagyan natin ng pritong talong.
Tsaka konting bagoong. Ito na, nagisa ko na yung sibuyas, kamatis, tsaka yung bawang. Ayan, naprito ko na din yung ating talong. Lagyan lang natin ng konting asin. Ito na yung pinaka-espesyal nating ingredient, yung ating bagoong. Para malasahan na natin yung pork binagoongan na siya. So, lagyan ko lang siya ng kahit isang kutsara lang. Tapos, dagdagan ko rin siya ng brown sugar. Lagyan natin ng paminta. Masarap. Nakataob ng bahaw to ah. Tama na yan para lumambot pa yung karne. Para hindi masyado ma-snow ngayong hapon na. Ayan na po yung itsura. Umuusok-usok na naman yung ating daan.
Tsaka snowing siya. Guess mo kung sinong kasama. Guess kung sino yung kasama. Ayan o. Ayan, umuwi. Bakit ka nga umuwi? Hindi ako umuwi. Tinawagan na ako ng Bisor? bisor ko kung okay lang sa akin. Book off? Ayan, pinabook off Kasi sila. kahapon, nagpapabook off na ng ano, ng BTO. Yung BTO, ano yan eh. Voluntary, ano yun? Voluntary time off yan. Time off. Meaning, walang ano yun. Wala masyadong gawa. Walang bayad. Walang, yun pag BTO. Eh, nung papunta na ako, sabi niya sa akin, na gusto mo, mag-stay home na lang. Sabi ko, ano yun? BTO or with pay? Sabi niya, sige, with pay. Pumayag na ako para hindi magkulang yung sahod ko. Pero bakit nga ganun? Wala ba masyado volume? Less ang work. Kumbaga, ang number of hours para sa tao, sobra-sobra. Yung trabaho, konti. May time na ganun sila. Tuloy yung patak. Si Denise nagtatakay, bakit wala pa ako? Ayan. Nalita ko pa si Dadong. Nagkuha pa ng ano, container, tubig. Ayan. Alam mo kung bakit ako na late? Si papa mo. At least, nag-wait. Kasi kumuha pa kami ng beng, yung mga container At ng least my tubig. friend was waiting for me, so hindi ako alone. Kasi she walks home. Pindot mo yung... So, yun. Give na po yung mga taga North Pole. North Pole. North Pole. Is Santa Claus here? Just gonna inhale ko yung gas. Oh. Pasok muna tayo dito sa Canadian Tire. So, ito na yung usual na mga itsura ng entrance dito. Maputik, basa. Ayan na. Pakuha pa. Check natin yung mga battery booster. Ayan na po. Ito ba yan? Naka-sale. Ayan, naka-sale. Ayan oh, battery charger. So magkano siya? 175. Naka-save siya ng 44. Pwede na no? Dati siyang 200. 219 pa. Ay, 220. Ayan oh. Dati siyang 220. Kaya napaka-importante po yung may ganito kayo. Kasi yun nga, pagka biglang na-drain yung baterya nyo sa sobrang lamig ng panahon, ito yung pang ano nyo, pang buhay. Ito medyo maliit lang no. 83 siya, dati siyang 105. Marami namang klase kasi. Oo, maraming klase yung ganito. Yung sa amin, ganito yun oh, yung sa amin. Yan. Kasi dati pabili natin 120 yun no, naka-sale na yun. So regular niya is 163. Ayan oh. Ngayon 138. Mga gantong klase ng mga bagay yung dapat yung meron kayo. Maraming klase iba-iba siguro yung niya pa no, yung lakas niya no. Yan. Dati yung akala ko yung Canadian Tire lang ng puro tires lang, mga pangsasakyan, yung pala maraming mga ibang items na nakabenta dito. Bakit? Yan, mga ice scraper yan bang sa sasakyan. Oo, sa bintana. Paano? Yung sa loob pa, minsan kasi 'di ba yung sasakyan pagka maiwan mo siya tapos nagmo-moist o kaya parang nag-yellow pag sobrang lamig sa labas. Pang scrape siya sa salamin. Ayan din oh. Ayan oh, yung mga ganyan. Maiksi lang 10. Ito naman 27, extend to eh. Ayan siya.
Tapos ito din importante din may ganito para pwede nyo i-charge yung sasakyan nyo pagka sobrang lamig. Ayan. There's no charging station, no? Wireless. Oo. Kaso, bakit much mura than phone? Doon na tayo pa sa pupuntahan mo. Pwede use natin next year. Oo. So yung mga pang Christmas decor nila, yan naka-clearance na. Ang cute. Bili No? natin para next year. So yung iba nga, ngayon namimili para pang display nila sa next year. Yan o, 15 na lang yung lantern. 50% off. Yan naka-clearance. Ayan o, si Santa. 35 na lang. Ayan, 10. Si Penguin. 16. Ang cute. Ayan, Christmas tree, oh. Ayoko. Parang hindi siya ganun ka, ano pa. Dun sa old tree natin. Almost. Gusto ko yung ano, hindi siya yung parang kakaunti yung dahon. Dapat meron built-in na light. Parang yung tree natin. Kakaunti yung dahon eh. Tapos dapat may snow doon. Andun lang ata. Andun lang. Ayan no, may mga seeds na sila. Excited! Malayo pa yung Dadang, malayo pa yung spring ngayon. May mga seeds na. Sabi ko malayo pa yung spring. May seeds na. Pwede lang. Ito naka-clearance ang Christmas lights. 36 na lang. Ayan o. Mahal pa din. Pero mura na yan din kasi sa sunod dyan. Regular na ulit. Alan? Ito yung gustuhan ko eh. Yung laruan eh. Kaso Laruan. sabi mo too old na ako for yan. Makalimutan natin yung laruan. Hindi ba kailangan ng laruan din? I still have my... Ito mas marami silang asin dito. Pambudbud sa daan or sa hagdan. Kasi pagka madulas, ano niya, minimelt niya yung ano, yelo. 8 pala to, isang sako. Gusto yung factor nila dito. Bili tayo mamaya itong popcorn. Ito yung maganda pa, oh. Pang ihaw. 50 din to. Isang set. Laki. Ayun, oh. 50. Laki. Ganda yan pang lagay, ay pang ano, pang gamit sa park. Ano pa? Sinabi mo. Ano to pa? Salt? What is it? Ano ite? Asin? What is BLK? Blocks. Compressed. Compressed wood blocks. Pang ano yan pa? 629. Pwede siya pang gatong? Parang pinagtistisan pa, no? Tapos kinompress, no? Para pwede siyang gawing uling. Parang ganon. May mga woods dito na binibenta. Ito nga, oh, hardwood pellets. Paano to? Pang ano din to pa? Ay, pang garden. Garden ata to? High heating value. Ay, talaga? Akala ko pang latag dun sa may mga... Mag-burning plants. Hindi naman sisindihan eh. Parang kumonte. Ay, oo. Ayan pala, oh. Hello you. Pwede siyang pang lagay sa, ano, sa ihawan. Para more fire. Pwede pala yan, no? Kumonte na yung mga tinda nila pa, na. Magpapalit siguro sila ng mga items. Alam ko na kung ano yung sa sunod dito, papang garden na. Kasi wala naman sila pang Valentine's pa eh. Papa, may tulips na. Ay, wag natin. Ito yung... Ayun, no, 20. Aabot pa ba to, Papa? Pagka magpatanim ka nito? Hindi, patay. Hatong? Aabot pa ba to?
Pag magtanim ka, halimbawa kahit sa ano lang, pat lang. Pwede siguro, no? Ayoko ng ano, ng red and white. Ito maganda, oh. Thank. Para siyang mga sibuyas, no? 10 lang. Ayan, no, tumutubo na. Ayan, parang sibuyas. Ayan, no. So, ganyan yung tulips. Mas mahal ang tulips, eh. 20. Listan ko ito. Parang nag-group. Miss ko. 649. Yun, nag-change sila ng mga items. Siguro wala masyado mga display. Ayo, panlinis. Pointy shape. Advanced ceramic. Oh, naka-sale. Pero 40 pa din eh. Ito mas mura. Ang ganda, no? Tisino. Kala ko tisino. Tisino. Tosino. 24 yung ganyan, oh. Scam pala. Kala ko tisino. Scam. Ay, ito yung maganda. Ayan, oh. Pang isang egg lang. 10 eh, regular siya. Doon na lang sa Dararama, te. Dararama. Ngayon, matagal na rin natin hindi napakita pa kung paano mag-i-give dito, no? So, ginawa niya, nagbayad muna siya dun sa cashier. Tapos, humingi siya ng... Ay, nagbayad din siya. Ito, may bayad to. Kano yung leads pa? 1... 75 na rin ata yun. 75 isa. Mahal na rin. 75 cents. Ayun nga, 75 cents isa neto. Dapat 25 lang yan. Hindi pa siya pwede na ibalik mo? Pwede naman ata eh. Pwede naman, pero baka matapos. Oh, tsaka ano, no, pinapahiga natin kasi, no, pag dun sa may lagayan, no, bali 3 to, $10. Tapos yung ginawa niya, yung naghugas muna siya dyan sa gitna. Yung, ayun, no, yung may, para may lababo. May sink. Tapos, i-fill mo na siya. Dito yung returns and exchange nila. Alam niyo dito pag nag-return or nag-exchange ng mga items dito sa Canadian Tire or kahit saang store dito, walang problema talaga. Mabilis lang ang pagpalit dito unlike sa atin na di ba pahirapan ang haba ng pila. Dito saglitan lang. Basta dala mo yung items. Iti-trace lang nila yan. Yung record nila tapos papalitan na nila. Dana si Dadong Igeb. Tara na. Tuloy-tuloy yung snow, ah. Pajinjik! Pajinjik! Saan ka pajinjik? Tuloy yung patak ng snow. Na-remember ko nga, ang relax na relax, ano, ang bait ni Bajinking dun sa New Year, diba? Bait. No choice siya. No choice siya kundi magbait, baitan. Bait-baitan. No. Tuloy-tuloy yung patak. Pinapunasan ko lang ito bago pumasok. Kasi nga, papasok siya sa loob. Ayan. Pinong-pino. Ay! Nagbabalik ako ng cart. Alayo kasi lagayan ng cart nila. Ayan, no. Halos ko lang nagbabalik. Yung iba iniiwan lang dun sa parking lang. So, yan. Tara, balik na tayo. Siguro dito na lang namin tapusin yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood ng aming mga videos. Tsaka wag po sanang kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe sa aming channel. Bye-bye! Say bye-bye, Papa! Kasi malamig na. Bye-bye, Bing Bang! Like and subscribe! Say like and subscribe! Malamig. Bye-bye na, Bing!